Okay, good morning sa inyo Yes, lahat. good brethren. bro. God is good. Yes, All time. Alam niyo, napaka-importante na nagkakatipon-tipon tayo dito para sa mag-aral ang bawat isa. Matuto para sa ating mga buhay. Amen? Amen. Alam niyo yung talagang yung una kong na para sa God's message. Actually, hindi talaga yung original na ginawa ko ito. Bali, ilang araw ko lang ginawa ito. Bali, may naka-prepare na ako dati yung Gift of God at saka yung Come Holy Spirit. But ito yung binigay ng Panginoon para sa araw na ito. At ito yung mas kailangan ng congregation natin. Amen? Amen. Bali, yung ano natin ngayon ay yung God's message. A heart God is looking for. Yung title ng ating pag-aaralan sa araw na ito. Bali sa nakatutok ang ano nito sa 1 Samuel 16 verse 7, pero tatalakayin ko na lahat yung buong verse. Amen. Tapos dito yung hindi ko na mababasa yung ano kasi masyadong mahaba, nabasa na naman kanina. Bali tatalakayin ko na para mas mabilis. Sa 1 Samuel verse 16, umpisa ko sa verse 1. Nabasa na ni Brother Marvin kanina. Sa verse 1, And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected from reigning over Israel, for time for with oil, and go with send to this Jesse. Yun. Bali ang sa umpisa nito, yun nga sinabi ng Panginoon kay Samuel na hanggang kailan ang pananangisan mo, si Saul yamang aking itinakwil siya maging hari ng Israel. Bali, kasi medyo matanda na yung king, kailangan na humanap ng kapalit sa kanya. Ngayon, pinapunta nga si Samuel para puntahan si Jesse, ang istorya nito. Para kasi yung napapalit para sa hari ay anak ni Jesse. Si Jesse ay may 7 anak. Bali sa verse 2, sinabi niya, nung sinabi na pumunta sa ganung lugar, sabi niya, baka patayin siya ni Saul. Saul heard to it, will kill me. Siyempre, sasabihin, may papalit sa kanya na hari, baka ipapatay. Kaya sinabi ng kailangan mo mag-sacrifice. Kailangan comes to sacrifice to the Lord. At sinabi ni Samuel, paano ako'y naroon kung mabalitaan ni Saul ang kanyang papatayin ako? Ibig sabihin, delikado ka lang. Ang sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang lumalagang baka. At iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. And call Jesse to sacrifice, and I will show you what thou shalt do. And shall anoint unto me to him who I name unto thee. At tawagin mo si Isai sa paghahain ng aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin at iyong papahiran sa akin yung aking sabihin. And sa verse 4, sinabi, And Samuel did which the Lord spake to come to Bethlehem, and the elders of the town trembled of his coming to said, Come to those peacefully. Ayun nga, ginawa nga ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem. At ang matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsispanginig at nagsabi, Naparito ka bang may kapayapaan? Ay nga, sinabi, And said to peacefully, I came to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourself and come with me to sacrifice, and sanctify Jesse and his son and call them to sacrifice. Ay nga, at sinabi na may kapayapaan ako'y naparito upang maghain sa Panginoon, magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin at paghain. At pinababanal niya si Isai ang kaniyang mga anak at tinawag niya sa paghahain. And sa verse 6, it did come to pass when they were come to Hilok in Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. At nangyari na sila dumating na siya tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na nga pinahiran ng Panginoon ang nasa harap niya.
But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or not on the height of his stature, because I have rebuked him, for the Lord sit not as man sit from man looking on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Bali yung title natin, doon ko kinuha sa verse 7. Kailangan, yung nga sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang aking mukha o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat aking itinakwit siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa ating mga puso. Amen. 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 And Jesse called Abinab and made his pass before Samuel and said to neither hath the Lord chosen this. Na magkagayon tinawag ni Isai si Abinadab at pinaraan niya ang sarap niya sa Samuel at kaniyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Then Jesse made Shammah anak din ito ni Jesse. Bali, 7 nga yung anak niya eh. Si Shammah to pass by and said, neither had the Lord chosen this. Ibig sabihin, hindi rin pinipili. Kung sino pa yung makikisik, matatangkad at handang lumaban, hindi napipili. Kasi ang pinipili ng Diyos, kung ano nila naman ang puso. Amen? Again, Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel, and Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen this. At pinaraan niya si Isai sa 7 na yung kaniyang mga anak sa harap ni Samuel, at sinabi ni Samuel kay Isai, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. And Samuel said unto Jesse, are here all thy children? Ito ba lahat ang iyong mga anak? There remaineth yet the youngest, and behold, keepeth the sheep. Ibig sabihin, may isa pa siyang anak. Hindi sinama sa pagpipilian. Kasi si David, di ba maliit siya, pinakabunso, kaya basta siya yung kumbaga, taga-alaga nga lang siya ng sheep eh. Yung mga expected na pipiliin, yung kapatid niya na 7, mas yung appearance, mas matatangkad, malalaki, macho, talagang kung tingnan mo talaga sa appearance, sila yung nararapat na maging hari. Pero hindi tumitingin sa appearance ang Panginoon. Tinignan niya sa puso kung sino yung may mabuting puso, at yun ay si David. Amen? Amen. Verse 12, and Hesed brought him, and now he was ruddy, withal of beautiful countenance, godly to look, and Lord said to arise, anoint him for this. Yun nga. At siya nagsugos at sinundo siya roon. Siya nga may mapupulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito nga. Si David yung tinutukoy. And then Samuel took on horn and oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from what day forward. Samuel rose up and went to Ramah. Na magkagay ginawa nga ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin kayong bumangon si Samuel at napasarama. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and evil spirit for the Lord troubled him. Yun nga, ang nangyari, ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kaniya. And Saul's servant said unto him, behold now, an evil spirit from God troubleth thee. Ayun nga, at sinabi ng mga bataan ni Saul sa kaniya, narito ngayon ang isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. Let our Lord not command the servants which are before thee to seek our man who is cunning player on the harp, and shall come to pass, where the evil spirit from God upon thee, that shall be play with his son, and thou shalt be well. Iniutos na ngayon na ay Panginoon na siyang mga bataan nasa harap mo na humarap sa isang lalaki na bihasa, nagtutugtog ng alpa, at mangyaring pagka masamang espiritu mula sa Diyos ay nasa iyo, na siya ay tumutugtog sa kaniyang kamay at ikaw ay bumubuti.
Bali, nung nangyari, pinahiran ni, ng oil, si David, bali, biglang nagkaroon ng problema si Saul yung hari. At kailangan niya ng tutugtog para mapagaan ang kanyang pakiramdam. At inihanda nga, and answer one of the servants and said, Behold, I have seen a son of Jesse. Biglang, nung nangangailangan, ang talagang tumutugtog nung time na yun si David. Kaya siya napalapit sa hari. Amen. Ibig sabihin, ginagawa ng Panginoon na mapalapit siya sa hari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wherefore Saul sent messenger unto Jesse and said to send David thy son, which is in the sheep. Kaya nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isai at sinabi, suguin mo sa akin si David na iyong anak na nasa kawan ng tupa. And Jesse took us laden with bread and bottle of wine and a kid, and sent them to David his son unto Saul. At kumuha nga si Isai ng isang asno na may pasang tinapay at isang balat ng anak at isang anak ng kambing, at ipinadala kay Saul sa pamamagitan ng David ng kanyang anak. At ang nangyayari nga, nang dumating si David kay Saul, tumayo siya sa harap at minahal niya ang isang mainam at siya ay naging tagadala ng sandata niya. No, di ba? Naging na siya? Tagadala ng sandata. And Saul said to Jesse, saying that, let David a pray to stand before me, for he hath found favor in my sight. Ibig sabihin, laging kailangan nasa harapan niya si David at nakikita niya lagi. Humingi siya ng favor. Personal bodyguard na. Oo. At ang nangyari sa last verse, it's come to pass where the evil spirit from God upon Saul, and David took harp and played with his son. At nangyari mga pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasakay sa Saul at kinuha ni David ang alpa at tinugtog ng kaniyang kamay. Gayon ang nagiginhawaan sa Saul at bumubuti ang masamang espiritu ay naghihiwalay sa kanya. Amen. Amen. At dadako na tayo sa tututok ang God's message sa ating title na God's A heart God is looking for. Bale, nasa verse siya? Nasa verse 7. Okay na, introduction. Ngayon, mag-uumpisa na tayo. Introduction pa lang yun, ha? Amen. Bali, ang title ng ating God's message for today, A Heart God is Looking For. Bali, may apat akong nakahanda. Ito yung mga katangian ni David. Bakit siya ang pinili ng Diyos na papalit bilang hari? Number 1, David response to sin was a repentant heart. Sabi nga sa Psalm 51 verse 1, Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to multitude of thy tender mercies, blot out by transgression. Sa Psalm 51:3, For I acknowledge my transgressions and my sin ever before me. Sinasabi dito sa itong content about what happened to David. Di ba, repentant? Kasi wala naman tao perfecto eh. Nung time na yun, si David nagkakasala rin. Kahit sa may mabuting puso, pa rin siya nagkakaproblema. Lahat ng mga tao nagkakaproblema. Sabi niya, yung nangyari sa kanila, yung pinakamalaking problema nangyari, yung natokso siya kay Bathsheba. Diba? Inakit siya ni Bathsheba. Nung time na yun, natokso siya. Bali, nagkaroon ng problema. Hindi talaga siya totally inakit. Natokso rin lang talaga siya. Natokso sa... Ang totoo talaga natokso siya. Naliligo ba yun? Kaya, dito sa number 1, yung David response to sin was repentant heart. Kailangan niya yung mga kasalanan niya, ihingi niya sa Diyos ng patawad kasi nagkasala siya
para ipagkaloob sa Kanya, kailangan niyang tanggapin ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad sa Diyos, at magbago siya. Amen? Sana ganun din tayo. Pag nakakagawa tayo ng mga kasalanan, ihingi natin ang tawad sa Diyos, tanggapin natin nagkamali tayo. Kasi tao tayo, lahat ng tao nagkakamali. Amen? Sa Psalms 51 verse 17, the sacrifice of God are broken spirit, and the broken heart, concentrate heart, O God, they will not despise. Amen. Because of my past, hindi na. Kasi minsan, pagka nagkasala tayo, minsan, hindi na tayo nagagamit ng Panginoon. Kasi sabihin natin, ay, makasalanan ako, hindi na ako pwedeng magamit ng Panginoon. Mali yun. Kahit makasalanan tayo, pag humingi tayo ng tawad, magagamit pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Minsan, ang ibinibigay natin kaisipan ay kaisipan ng Diablo. But you know it is wrong. God will use David. Di ba nagamit ng Panginoon si David kahit nagkasala siya, humingi siya ng tawad, nagrepent siya, at nagagamit pa rin siya ng Panginoon. It also used sa atin, bilang sa atin, i-ano natin. Kahit nagkakasala pa rin tayo, dito sa Yerevan, kasi nandito na sa Yerevan, hindi exempted na nasa Yerevan ka, hindi ka na nagkakasala, di ba? Lahat tayo nagkakasala. Kung tayo man ay makasalanan, maaari pa rin niya tayong magamit ng Panginoon. But the Bible says, you needed to repent. Para magamit tayo ng Panginoon, kailangan mag-repent tayo. Kagaya ng ginawa ni David. Admitted that you are a sinner, don't deny that you are a sinner. Mag-repent tayo immediately. Amen? Umamin ka lang. Umamin, sabi si Bro. Mukhang may aaminin si Bro, ah. Sa Psalm 118 verse 5, I called upon the Lord in the distress, the Lord answered me and set me in the large place. Ngayon din sa Psalm 118:6, the Lord is my shield. In my side, I will not fear. What can man do unto me? David has a miserable life. Minsan tayo, kunting pagsubok lang sa buhay, minsan ayaw na nating magsimba. Kunting problema, ayaw na nating lumapit sa Panginoon. Ayaw na nating magdasal. Kunting problema, sumasama na tayo. Sumasakit ng ulo minsan. Tingnan niyo si David, hindi siya sumusuko. Amen? Dapat ganun din tayo. Number 1 yun, do not repent. We need to repent. Number 2, David's response to stress was a trusting heart. Amen? Ito yung isang katangian ng David. Una, nag-repent siya. Pangalawa ngayon, nagtiwala siya sa Panginoon. Sabi nga sa Psalm 73, verse 26, my flesh in my heart daily, but God is the strength of my heart, in my portion forever. Sometimes they have stress in life, but always remember that God are there. Amen? Dapat kapag meron tayong problema, din natin i-remind na si God lagi ang nariyan para sa atin. Amen? Keep on trusting Lord. Minsan, depressed tayo. Kasi sa mga problema, di ba? Tayo. Minsan, marami tayong bayarin, maraming gastos. Marami tayong mga utang. Sino may mga utang dyan? Marami tayong mga pagsubok sa buhay. Minsan, meron tayong sakit. Yung problema. Need natin ng pera. Lahat ng tao kailangan ng pera. Kailangan lang magtiwala tayo sa Panginoon.
Hindi tayo niya pababayaan. Amen? Sa Psalm 116:10, I believe, therefore have spoken. I was greatly affected. You needed to believe in God. Minsan sa about children, may mga problema, di ba? Financial. Minsan tinuturuan natin tama, mga anak natin, minsan pasaway. Kailangan na natin ipag-pray yan. Kailangan pag tayo sa mga anak natin, ipag-pray natin din sila. Amen? God like David. Nagtiwala sila sa Panginoon kung ang ipinagagawa ng Panginoon sa kanya, sumusunod siya lahat ng ipinagagawa ng Panginoon. Kung ano man ang gustuhin ng Panginoon, if God's will, magagawa natin. Amen? Ang number 3, katangian ng David. David responds to service. Ayan, nakalagay na dyan. Nilagay na ni sister. The service was a servant's heart. Amen. Yan, number 3. Sabi nga sa Acts 13:22, and when he had removed him and raised up upon him, David to be their king, to whom also have give testimony. Napaka-importante na magbibigay tayo ng testimony. Si Sister Maya, tama maya, kasay, mag-testimony. Kasi minsan sa testimony ng mga tao, yung nangyari sa kanyang buhay. Minsan, nakikita lang natin siya, ganyan paupo-upo. Pero hindi natin alam kung ano yung nararamdaman niya, kung ano mga nakapas niya, kung paano niya pinahalaga ng Panginoon. Amen? Amen. Yes. Minsan nahihiyain siya, pero minsan nagagamit din naman siya ng Panginoon. Di ba? I have found David, son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Ang kalooban ng Panginoon ay tinutupad ba natin sa ating mga buhay? Kalooban ba ng Panginoon na narito tayo, nagsisimba every Sunday? Di ba? Ito'y gawain ng Panginoon. Kapag may church service, nagagamit ba tayo? Kasi ang minsan hindi lang naman kasi ang sa simbahan naman, hindi naman lahat pastor o hindi lahat naman music ministry. Maraming pwedeng magamit sa atin. Ibig sabihin, pag church service, pwedeng nagluluto ka ng pagkain. Pwedeng nag-aayos ka, nagkakabit ka ng kortina. Ako pala nagkabit ng lahat ng mga gawain dito sa church, si sister daw, nagwalis. Parang ngayon ko lang nakita nagwalis si sister. Ibig sabihin, ngayon lang siya si sister din pala. Oo. Pagod pa yan, ha? Kahit pinakamaliit na bagay. Kailangan sinusuporta natin ang mga gawain dito sa simbahan. Kasi, ito nagpapalawak sa atin sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Kalooban pa ng Panginoon tayo ay nagsusul winning. Importante na nagsusul winning tayo. Para hindi naman sa para lumaki ang Oo. Kasi para maligtas. Di ba tayo kaya naligtas tayo kasi in-invite din tayo. Sa akin nag-invite talaga si Missionary Level Ponce. Ipinasa niya ako kay Pastor Ed. Yeah, kaya mas maganda nagsusul winning tayo. Kailangan matapat tayo sa pagbibigay. Alam niyo yung binibigay natin dito, hindi naman ipinubunsan ng treasurer yan. Yan ay ginagamit natin sa pagre-rent, sa mga kailangan sa simbahan. O, kaya meron na tayo ng mga dito, mga gamit, projector na tayo, may gitara. Kaya napakabuti na nagbibigay tayo sa Panginoon. Amen. David has fulfilled all God's will. Is a servant's heart. Ang karakteristik ni David is a wholehearted. Amen? Sabi nga sa Psalm 119 verse 10, with my whole heart have I so dear, or let me not wander from thy commandments.
Buong puso, hanapin natin ang Panginoon. You want to serve the Lord if you are a good servant. Serve the people. Letter B, focus. Dapat focus tayo. Kagaya ni David. Sabi nga sa Psalm 119 verse 37, turn away my eyes from beholding vanity and weaken though me if they wait. Ito yung sinasabi natin, do the good thing and the good thing. Pero minsan nadidistract tayo. Minsan life na focus, hindi tayo focus sa mga gawain. But David, lagi siyang focus sa mga gawain ng Panginoon na binibigay sa kanya. David always focus, need nating maging focus sa lahat ng ating mga ginagawa. Kagaya ni David. Letter C. Letter C ng ano ito, yung number 3. Sacrificial. Diba? Letter D, focus. Sabi sa 2 Samuel 24 verse 24, the king said unto Araunah, nay, but I will surely but if of the upright, neither will over burnt offering unto the Lord, may God that reach the cause of nothing. So David bought that threshing floor and the oxen of 50 shells of silver. Nag-offer siya. Ibig sabihin, pag nag-offer tayo, kailangan piliin natin yung mas magaganda. Kung ano yung... Kaya pag nagsisimba tayo, huwag na yung dating kaugalian natin. Mas piliin natin kung ano yung mas... Kasi sa Lord tayo haharap eh. Kailangan, hindi naman talaga napakaganda ang suot. Yung bang komportable tayo at hindi na yung labas ang puso. Kasi ano tayo, Christian na tayo eh. Anak na tayo ng Panginoon. Wala naman siguro itong labas ang puso, no? O labas ang kilig-kilig. Sleepless. Kasi nasa simbahan tayo. David, pinahalagaan niya kung ang pinakamaganda na ibinibigay niya sa Panginoon. Pag nag-offer siya, di ba, ang ganda na ibinigay niya? Kasi Panginoon yung sinasamba niya eh. Dapat, habang bata pa tayo, i-give natin yung best sa ating buhay. Hindi yung kaya ka lang magsisilbi sa Panginoon, mag-uugod-ugod ka na. Hindi ka na nakahiga na. Yung kwento ng sister, di ba, naka-wheelchair na siya nung nag-aaral. Dapat habang bata pa tayo, magsilbi tayo sa Panginoon. I-serve natin yung the best natin. Amen? Amen. Yun ang sinasabing sacrificial. Number 4 na tayo. Nakalista ba ayun, hinabol ng sister, no? David, ito yung mga katangian ni David kung bakit siya pinili na maging hari. David's response to success was a humble heart. Mahirap magpaka-humble minsan. Sa 1 Samuel 18:14, dapat maging humble heart tayo, lalo na kapag dumarating ang success natin. Dapat si Lord ang itaas natin at i-glorify. Amen? Amen. Dapat down to earth tayo. Kagaya ni David, kahit na-anoint na siya, di ba? In-anoint na siya na pinahiran siya ng oil, pero hindi naman siya agad, napahiran ako ng oil, ako na ang hari. Hindi pa. Kasi humble siya eh. Di ba? Hindi niya itinataas ang kanyang sarili. Sabi sa 1 Samuel 18:14, "In David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him." David is one of a successful man in that he lives. He looked up Goliath. Di ba siya nga yung umano kay Goliath? Yung inano niya ng, ano yun? People. Yung people. And David is become, nung time na is talagang national hero siya. Pero humble pa rin siya. Kahit siya na yung, ang tingin sa kanya ng taas na, napatay na si Goliath,
tapos na-anoint na siya, ang ano talaga puso niya, humble pa rin siya. Dapat ganoon din tayo. Dapat hindi lumalaki ang ulo natin. Dapat lagi tayong humble. Always glorify God. Dapat kapag maayos ang buhay natin, don't forget God. Dapat kapag malungkot tayo, don't forget God din. Diba? Sa Psalm 75:7, but God is the judge. He pulled up another. Si David, na-anoint na siya bilang maging isang hari. Yun yung sinabi ko kanina. Pero napaka-humble pa rin niya. David has a humble heart. Minsan sa atin, minsan nagmamadali tayo minsan eh. Counting success lang, di ba? Mataas na agad ang ano natin. Kasi nga, wala naman taong perfecto talaga. Pero si David, kahit naging hari na rin siya, napaka-humble pa rin niya. Yun ang gustong-gusto sa kanya ng Panginoon. Minsan sa mga gawain natin, di ba? Minsan, music minister ako. Ako dapat ang manguna. Pero dapat humble tayo. Di ba? Kasi ano tayo eh, Kristiyana tayo eh. Kasi yung iba, okay yung iba magsabi sa inyo, si sister, napakaganda ng music ministry natin. Na-appreciate yun, di ba? Pero yung sarili natin, itataas natin dahil, ako, ganyan-ganyan, no? Di ba? Dapat, hintayin natin yung ibang tao ang mag-appreciate sa atin. Di ba? Correct. Amen? Amen. At dapat may natututunan tayo. Kasi, hindi naman biro rin lang magsalita dito. Di ba? Hindi naman dahil sa, kayong dalawa, sabi ni Pastor, kayong dalawa muna ni Brother Darwin, Brother Randy, kayo muna mag-lead. Pero ang totoo, kami naman talaga, kung titingnan nyo, wala naman talaga kaming halos alam pa. Halos minsan, nauna pa nga kayo dito sa simbahan, o talagang nag-a-adjust pa rin lang talaga kami. Wala pa kami. Ngayon pa rin nga, buti nga, may magandang naidulog din eh, nung nawala si Pastor. Kasi, minsan, kailangan ko magbasa ng Bible. Marunong na magbasa. Kasi anong ituturo ko? Ako pala naka-assign, ganyan-ganyan. Pero, minsan mahirap pa rin. Kasi hindi naman tayo sanay na nagsasalita. Dati nga, hindi naman ako nagbubuklat ng Bible. Ano bang alam ko din? Di ba? Kaya, napakabuti ng Panginoon na siguro talagang hindi aksidente. Talagang nangyayari yan. Ako man, minsan, wala naman talagang taong perfecto. Makasalanan din naman ako. Pero ang maganda doon, yung lahat ng mga kasalanan ko, hinihingi ko na ng tawad sa Panginoon. Nag-repent ako. Amen? Amen. At ngayon, nagtiwala ako sa Panginoon. At ngayon, nagagamit na ako ng mga gawain. Dahil hindi naman talaga, sabi nga, hindi aksidente na nandito ka sa Yerevan. O ang totoo na stranded o pupunta ng Moscow, ganyan-ganyan. Pero talagang may plano ang Panginoon. Hindi lang sa akin, sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Si David kasi, na-anointan siya pero naghintay pa rin siya. That's the quality of a heart God looking for. Yun ang title natin. Kasi may mga qualities na siya na nag-repent siya, nagtiwala siya sa Panginoon. Di ba? Humble heart, nag-serve siya sa Panginoon. Sabi niya sa 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord run and throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them, whose heart is perfect toward him, herein thou hast done honesty. Therefore, from the henceforth, thou shalt have war. Yun nga. Amen. God is looking to use. Si Lord ang nakakaalam kung ano ang kailangan. Nariyan ba ang God is looking for? Nandiyan ba sa mga sarili nyo? Nandiyan ba sa atin? Sa bawat isa? Kung repentant heart ba tayo? Kung ba tayo? Trusting heart? Kung servant's heart ba tayo?
at kung humble heart tayo. Amen? Nariyan ba ang mga katangian na yan, ang katangian ni David sa ating mga buhay, sa ating mga meron siguro? Meron. Parang sa apat, meron bang repentant heart? Parang meron, minsan wala. Nagtitiwala ba tayo? Amen. Servants ba tayo? Minsan servants, minsan hindi. Minsan humble, minsan Hindi. minsan over humble. Di ba? As a prepare for sa ating 1 year anniversary sa October 6, malapit na. Nung time na tayo, yan si sister, kasama natin yan, binaptize. Diba? Dapat ang ating commitment kay Lord, God is not a perfect. Start with, I want a person, after, in your heart. God knows your heart sa bawat isa sa atin. At sa bilang pagtatapos ng ating na-share ko sa inyo, yung tinalakay namin, sister, yung mga katangian ni David, repentant heart, trusting heart, servant's heart, at humble heart. Sana mga kapatid, may natutunan tayo sa mga gawain na ito. I pray sinong may mga pangangailangan at sa ating anniversary na malapit na, 3 months na lang. Oo nga. Sana Magtulungan. magtulungan para sa ating simbahan. Gayun din I pray na sana mas dumami pa rin tayo at yung mga gustong mag-serve talaga sa Lord, mas mabuti na magpabaptize tayo. Importante yun. Mas si Jesus Christ, di ba nagpabaptize siya? Mas magagamit tayo ng Panginoon sa mga gawain. Kumbaga may lisensya na tayo para napaka-importante. Yung si brother na tumatayo na rin dito sa unahan, mas maganda na nababaptize tayo. Alexa. Amen. Si Alexa, mga ginagamit na ng Panginoon. Ilista lang natin para pagdating ni Pastor, sinin mo mga magpapabaptize at mga gamit ng Panginoon. Okay, maraming salamat Panginoon sa mga messages na ito, Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat at ginamit mo na naman ako sa araw na ito, Panginoon. Alam mo po, ang nilalaman ng aking puso, sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, kailangan kami ay mag-repent sa aming mga kasalanan, Panginoon. Para magamit mo, mag-trust kami sa'yo, magtiwala kami, at maging servant mo kami ngayon at sa mga darating pa mga panahon, Panginoon. Alam ko po, nilalaman ng puso namin, maging humble kami sa bawat araw na aming ginagawa, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso, alam mo po, na hindi ko ito magagampan ng Panginoon kung wala ka sa kalagitnaan ng mga gawain, Panginoon. Lagi po ako nagtitiwala sa Panginoon at ako'y nagagamit po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dalangin at papuri sa iyo, Panginoon, at samahan kami sa bawat araw, Panginoon. At lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.